Balita po sa lalawigan, matapos ngang 27 araw natapos na po ng Philippine Coast Guard ang full underwater search sa lumubog na MV Trisha Kirstein sa Basilan. January 28 nang simula ng PCG ang Technical Wreck Deep Water Diving Operations sa lumubog na barko. Pahirapan po ang operasyon dahil sa malakas na current, malabong tubig at tumagas na langis sa ilang bahagi ng barko. Aabot sa 22 bangkay ang nakuha sa operasyon. Kahit tapos na ang operasyon, muli pa ring sisisid ang mga technical divers hanggang sa Miyerkules, ngayong araw po yan, para matiyak na wala ng bangkay sa loob ng barko. Sa kabuuan, umabot po sa 65 ang natagpo ang patay mula sa lumubog na barko. 14 ang patuloy pa ring hinahanap sa ngayon. Samantala po, naglabas po naman ng cease and desist order ang DENR, ang Environment Management Bureau o EMB laban sa gumuhong landfill sa Rodriguez, Rizal. Sakop ng kautusan ang Phase 5 ng Green Leaf Solid Waste Management Incorporated Sanitary Landfill. Sa investigasyon po ng DENR, may nakita silang pagkukulang sa pamunuan po ng landfill na nagresulta daw po sa pagguho. Isa po ang natagpuang patay mula sa pagguho. Ayon sa DENR at Rodriguez LGU, meron pang 2 nawawala. Alam niyo dito, kapansin-pansin yung katahimikan mismo po ng DENR, ayaw ho nilang magbigay po ng ilang mga panayam, pati yung LGUs, para sa ilang pahong mga detalye. At tangi po, anyway, na kami nakaantabay nga dito para magtanong kasi may mga reports nga po dito na may mga naghahanap daw po ng kamag-anak pero hindi daw po mapahintulutan na magpunta roon sa site. Yan po sinasabi, kaya gusto ho namin nga kumpirmahin at dito po dapat talaga ang abalang-abala ay yung LGU at maging ang DENR. Anyway, bukas po ang aming programa. Kami po natawag sa inyo ilang beses na. Opo, talagang nakabibing ang katahimikan dito ng gobyerno sa pangyayaring ito. Sa iba pang balita, matinding trauma ang inabot ng isang babae sa Bulacan matapos daw siyang pagbantaan na sasagasaan ng isang kolorum na tricycle driver dyan nga po sa Bulacan. Kwento ng pasahero, 120 pesos ang una nilang napag-usapan ng driver pero siningil siya ng 230 pesos pagbaba. Nauwi po yan sa pagtatalo, doon na siya pinagbantaan ng driver na sasagasaan ito. May iba pang lumutang na nagreklamo laban sa parehong driver dahil nga sa labis na paniningil. Nagsampa na ng reklamo mga pasahero laban sa tricycle driver. Maaring managot ang driver sa ilalim po ng Land Transportation Office dahil sa kawalan ng prangkisa at maging overcharging. Nakitang patay ang isang graduating college student po naman sa loob ng boarding house sa Cagayan de Oro City. Kilala po ang biktima na si Bea Ina Balus. Nakakandado ang kwarto kung saan natagpuan ang bangkay ng estudyante. Ayon sa mga pulis, may sugat siya sa leeg at mga kamay. Ang biktima na indikasyon na siya'y nanlaban. Nadiskubriho naman ang bangkay matapos makaamoy ng masangsang ang ilang pang mga boarder sa naturang bahay. Nagkakaroon po ngayon ng autopsy sa bangkay ng naturang estudyante. Mayroon ng tinutukoy na person of interest sa naturang pangyayari. Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa FIVOLX, sa mag-aalas 2 ng hapon kahapon nang makuhanan sa video ang ash emission event. Umabot po ng 1,000 metro ang ibinugang plume o abo at usok. Tinangay ito ng hangin patimog kanlura ng bulkan. Nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!